Bahagi yun ng ating Ebanghelyo ngayon ang patuloy na pagninilay sa paanyaya ni pinahayag ko mula pa ng Lunes. Mga ilang bagay na kinakailangan nating pag-ingatan. Muli, pinaalala sa ating una, mag-ingat sa panlabas na kaanyuan. Kung minsan ay gusto nating makita yung labas, pero bulok ang loob. Pag-ingatan natin ang panlabas na katatayuan. Hindi naman ang masama na makita yung magandang labas. Kaya lang baka hindi yun ang nagre-reflect sa kalooban. At ang tao kalimitan ipinapakita ay yung kagandahang labas. Kasi yun ang pinagbabasihan ng tao. Kasi yun ang kuminsang tinitingnan ng tao. Hindi lang tinitingnan ng Diyos. Yun naman yung ma-differentiate natin. Baka mamaya kasi yung effort na ibinibigay natin sa panlabas na kalatayuan ay baka maubos yung lakas natin para ayusin yung loob. Nabanggit ko natin kahapon yung hierarchy of priorities. So yung baitang ng prioridad, parehong mahalaga. Pero alin ang mas mahalaga? Kung mas mahalaga ay yung kalooban ng tao, dapat yung resources natin, doon natin inilalagay. Hindi sa panlabas na katatayuan. Kasi yun yung ating number one sa hierarchy of priorities. Pangalawa ay yung tinatawag natin na integrity. Kasi kung minsan yung integrity, anong bang may integridad? Kung minsan hindi natin malaman kung ito baga ay yung nakikita ng tao o yung panloob. Kasi kung minsan ang pinagbabasihan din natin ng integridad ay yung panlabas. Hindi, kung yung naset natin yung priority natin, yung panloob, makita natin na kahit anong sabihin ng tao, sabi nila yun. Pero hindi naman totoo yun. Pwede silang mag-speculate ng kahit ano. Pwede silang umimbento ng kanilang kwento. Sang-ayon sa kanila. Ano to ang kalimitang sabi na natin? Kalimitan kasi yung kwento ay kwento yan ng mga victor. So, yun ang kanilang kwento. Hindi naman natin narinig yung kwento ng mga natalo Kasi bakit? Kasi natalo nga Wala Kaya walang maliwanag na kwento sila. Pero, hindi nangulugan na dahil ikaw ang may kwento, ikaw yung tama. Kaya kapag sinag-usapan natin ng integridad, yung kabuuan mo, at sana huwag ka rin mabasa, gawa lamang ng sinasabi ng tao. Bahagi yun kahit na siguro sabihin ng iba yung buong bayan na lang. Totoo ba yung sinasabi ng buong bayan? Bahagi yun. Kaya kung minsan nakikita natin, ay mga kwento-kwento, walang basihan. Okay, ngayon,
bakit itong mga ito ngayon na mga kurap ay napapatunayan. Kasi hindi ito kwento-kwento lang. No? May basihan. At kinakailangan ay talagang kapag sinabi natin may basihan, ay itutuloy mo yan. No? Bibigyan mo yan ng kaso. No? Bahagi mo yun. Pagkakataon na kung saan yung makikita natin. At paalala ko sa inyo, no? Paalala sa ating lahat bilang mga Katolikong Kristiyano. No? Kapag sinila nyo ang pangalan ng isang tao, no? Sisingilin kayo niyan. No? Sisingilin kayo niyan. Hindi lang o dito sa lupa. No? Hindi lang o sa purgatorio. No? Kaya sa Ebanghelyo nakita namin. No? Sa susunod na henerasyon, bahagi yun, yan yung tinatawag nating generational sin. Alang sabi nga, minana, pinatunayan ninyo kayo yung mga anak ng mga matay sa mga propeta. Bahagi yun. Kasi madaling sabihin na, kung kami naroon, hindi namin kung kami yung mga propeta. Pero pinatunayan nila natin, yung kanilang mga magulang, kanilang mga ninuno, ang nagpapatay sa mga propeta. At may epekto yun sa generation na susunod. No? Kaya kapag kadalasan natin, yung tinatawag natin mga isa sa mga, kung tawagin namin ay unwanted tendencies. No? Kalimitan no? Kung makibaging bahagi o natin, may tinatawag tayo na generational sin. Mga kasalanan na maaaring malakas sa lahi ninyo kasi yun yung umuungkat. No? Yun ang umuungkat. Kaya pag-ingatan natin, bagaman magkalimitan sinasabi natin na kasi nasa ikawalong utos yan. No? Huwag kang manirang puri sa kapwa mo. Sabi nga, ay, it is the same way ng anumang uri ng kasalanan sa 10 utos ng Diyos. No? So, kapag ikaw ay nagsaksi laban sa ibang tao nang hindi totoo, no? O kinismis mo yung tao sa ibang tao, it is the same way na na ikaw ay nagnakaw, nang ikaw ay nakiapin. No? Kasi isa yun sa bahagi ng utos ng Diyos. At yun ang bahagi ho, integridad. Pangalagaan natin yung ating integridad. Pahalagahan natin. At huwag natin sirain ang integridad ng iba. No? Huwag natin sirain ang integridad ng iba. Kahit na siguro sabihin natin na totoo yung ating informasyon. No? Kasi yung libel natin, yung batas natin laban sa libel. No? Hindi lamang sapagkat tama yung sinabi mo. No? Pero kahit na tama ang sinabi mo, pero kapag yan ay may intensyon at napatunayan natin na yung intensyon na yan ay nais mong siraan ang tao, no? Pwede ka pa rin kasuhan ng libel. No? Pwede ka pa rin kasuhan ng libel. Bahagi kasi gusto mo lamang sirain ang kanyang pagkatao. Hindi ka talaga doon sa ang nananais na makita yung kung ito baga ay tama o hindi. But sa ibang
pagninilay mo natin kapag pinag-usapan natin ang katotohanan. Kasi kapag yung tunay na katotohanan is not to destroy, it is to be built, to build, no? Para lumago at yumabaw. Kaya naghahanap tayo ng katotohanan, hindi para magwasak, no? But, well, ibang topic yun, no? Pero ito yung hamon ay pinahayag ng buong may kapal. Kaya medyo malaki yung hamon ng integridad. Pangatlo, mahalaga rin o yung patuloy na tinatawag nating examination of conscience. Ano ba yung examination of conscience? Ano ba yung konsyensya ko? Ano ba yung mali na maaaring hindi ko nagawa sa araw na ito? May tinatawag rin yung tinatawag natin, yung mga Hisbita, tinatawag nila consciousness examen. Hindi lang mo kung mali o tama, no, ang ginawa mo. Yung consciousness examen, no, ay yung pagninilay natin na what you could do better. It's no longer a question na kung ito baga ay mali o ito ba ay tama. What could you do better? Ano yung pwede mo magawa na mas higit pa rito? Kung sakaling bibigyan ka ulit ng pagkakataon. Wala ka na magawa, tapos na yun. No? Pero sana napagninilayan na natin yun para kung dumating man yung susunod na pagkakataon, we will be prepared, no? Para harapin natin yung hamon na ipinamamanig ng buong may kapal, no? Kaya ito yung inano sa mga pagkakataon na kung saan tayo na yan ng buong may kapal sa ngayon, no? Na huwag tayong tumulan sa mga iskriba at mga pariseyo. Ito yung mga taong binanggit ni Jesus. Pero sa sino bang sabi na natin ay mapagpaimbabaw at mga bulag na nag-aakay. Ulitin ko lang una ay bahagi na makita natin yung pagkilala natin sa prioridad natin na tingnan natin yung loob, hindi yung labas. Pangalawa, yung pangalagaan natin ng integridad natin at ang integridad ng ibang tao. Pangatlo ay yung masanay tayo na bago matulog, mag-examination of conscience tayo at consciousness exam.